Pisces, paano kung sabihin ko sa'yo na may isang tao dyan na iniisip ka pa rin tuwing gabi? Naalala nila ang iyong pagmamahal, ang iyong ngiti, at kung paano mo binigyang buhay ang kanilang mundo. Pero heto ang twist, pinakawalan ka nila. At ngayon, nagpapakita ang universo ng mga palatandaan na labis nila itong pinagsisisihan, ngunit maaaring nauubos na ang oras. Ang mensaheng ito ay maaaring maging susi para tuluyang malaman ang totoo tungkol sa kanilang nararamdaman at kung ano ang susunod para sa'yo. Huwag palampasin ito dahil ang ibubunyag ko ay maaaring magbago ng pananaw mo sa pag-ibig magpakailanman. Pisces, isa ka sa mga pinakabihirang kaluluwa sa buong zodiac, banayad ngunit matatag, mapagmahal ngunit marunong. Kapag ibinibigay mo ang iyong puso, ibinibigay mo ito ng buo at iyon ang dahilan kung bakit ang pagkawala mo ay isang sugat na hindi kailanman lubos na naghihilom. Ang taong minsang may hawak ng iyong pagmamahal ay nagsisimula ng maramdaman ang katotohanan iyon. Sa simula, inakala nilang kaya nilang magpatuloy. Akala nila may ibang makakapalit sa'yo. Pero ngayon, bawat alaala, bawat sandali, patuloy silang hinihila pabalik sa'yo. Sa mensaheng ito, ating tatalakayin ang mga dahilan sa likod ng kanilang matinding pagsisisi, ang mga palatandaan na ipinapakita sa iyo ng universo ngayon, at kung huli na ba para sa kanila na bumalik. Kaya manatili ka hanggang sa pinakadulo, dahil ang ibabahagi ko ay maaaring hindi lamang magbunyag ng laman ng kanilang puso, kundi tulungan ka ring magpasya para sa susunod na kabanata ng iyong pag-ibig at buhay. Emotional Story Build-up. Pisces, bumalik tayo sa simula. Noong una kanilang nakilala, hindi lang sila nakatagpo ng isa pang tao, natagpuan nila ang isang ligtas na kanlungan. Isa ka sa ilang taong may kakaibang halo ng ginhawa at mahika, ang uri ng kaluluwa na hinahanap ng marami ngunit bihirang matagpuan. Ikaw ang nakikinig kapag wala ng ibang may oras. Nauunawaan mo ang mga bagay na hindi nila masabi. Nakikita mo ang pinakamagandang bahagi nila kahit sila mismo ay hindi ito makita. Sa simula, hindi sila makapaniwala na may taong tulad mo. Banayad ka, ngunit may presensyang nagbibigay buhay sa paligid. Sinabi nila sa sarili nila na maswerte sila at tama sila. Pero sa isang punto, may nagbago. Marahil sila ay na-distract. Marahil inisip nila na mananatili ang koneksyon kahit paano kanila tratuhin. O marahil inakala nila na ang kabutihang loob mo ay walang hanggan. Hindi nila naunawaan na kahit ang pinakamainit na puso ay maaaring lumamig kapag nasaktan ng paulit-ulit. Naalala mo pa ba ang mga sandaling yon, Pisces? Ang mga gabing naghihintay ka ng tawag ngunit hindi dumating. Ang mga pagkakataong pinatawad mo ang sugat na napakalalim dahil minahal mo sila ng higit sa iyong pride. Ang mga araw na pinili mo sila paulit-ulit kahit hindi ka nila pinili pabalik. Akala mo sapat na ang pag-ibig mo para makita nila ang halaga mo. Pero hindi nila nakita noon. O baka ayaw nilang makita. Inakala nilang may oras pa. Inakala nilang palagi kang nariyan, handang magbigay muli ng isa pang pagkakataon. Pero narito ang katotohanan, hindi hinahayaan ng universo na manatili ang mga biyayang hindi pinapahalagahan. At isang araw, dahan-dahang nagsimulang magsara ang pahina sa inyong dalawa. Hindi ito biglaan. Unti-unti itong nangyari. Lumayo kayo sa isa't isa. Naging mas maiksi ang mga tawag. Ang halakhak ay napalitan ng katahimikan. Hanggang sa isang araw tapos na. Lumakad sila palayo, iniisip na kaya nilang mabuhay nang wala ka. Sa simula, marahil nakaramdam sila ng kalayaan. Sinabi nila sa sarili nila na tama ang desisyon. Akala nila makakahanap sila ng ibang magbibigay ng parehong pakiramdam na ibinigay mo. Pero Pisces, mabilis nilang natutunan ang katotohanan, walang kapalit ang pag-ibig na ibinibigay mo. Dahil ang iyong pag-ibig ay hindi lang basta romansa, ito ay koneksyon ng kaluluwa. Ito ang uri ng pag-ibig na nakikita ang mga kahinaan at nananatili pa rin. Ang pag-ibig na nagpapatawad, naniniwala at nag-aalaga. At nang mawala ito, naging mas malamig at mas walang laman ang kanilang mundo. Sinubukan nilang ilihis ang isip, bagong tao, bagong libangan, bagong lugar, pero bawat maliit na bagay ay nagpapaalala sa kanila ng ikaw. Isang awitin sa radyo. Ang amoy ng kape sa umaga. Ang patak ng ulan sa tahimik na gabi. At unti-unting lumaki ang pagsisisi. Nagsimula ito bilang isang bulong, miss ko siya. Naging pabigat, hindi ko dapat siya pinakawalan. At ngayon, Pisces, isa na itong bagyo, kailangan ko siya pero baka huli na. Paulit-ulit nilang pinaglalaruan sa isip ang mga alaala.
Ang kislap ng iyong mga mata kapag tumatawa ka. Ang paraan kung paano mo sila pinapakalma sa isang hawak lang ng kamay. Ang paraan ng pagmamahal mo nang hindi hinihinging maging perpekto sila. At habang paulit-ulit nilang naiisip ito, mas lalo nilang napagtatanto, hindi na nila muling mahahanap iyon. Pero heto ang mahalaga, hindi lang ito tungkol sa pagsisisi nila. Tungkol ito sa halaga mo. Ipinapakita sa iyo ng universo ang katotohanan ito para sa isang dahilan. Hindi ka dapat manatili sa nakaraan, naghihintay na magising sila sa kung ano ang mayroon sila. Dapat mong makita na ang pagkawala mo ay aral para sa kanila, at ang pagpapahalaga sa sarili ay aral para sa iyo. Pero Pisces, ramdam mo pa rin ang enerhiya nila na umaabot sa iyo. Maaaring naramdaman mo ito sa iyong mga panaginip, sa mga kantang bigla mong gusto, o sa mga random na sandaling naiisip mo sila, alamin mo ito, iniisip ka nila. At bawat araw, hinahangad nilang maibalik ang oras. Ngunit nananatili ang tanong, papayagan mo ba sila? Ang pagsisisi at ang pagmulat. Pisces, kakaiba ang pagsisisi. Hindi ito palaging dumarating sa mismong sandali ng pagkakamali. Minsan, dahan-dahan itong gumagapang, parang anino sa gilid ng iyong paningin, nariyan lang, ngunit madaling baliwalain. Para sa kanila, nagsimula ang pagsisisi noong napagtanto nilang ang buhay nang wala ka, ay hindi mas maliwanag kundi mas madilim. Sa mga unang linggo matapos kang mawala, pinuno nila ang sarili ng distraksyon. Sinabi nila sa sarili nilang tama ang desisyon, na baka bigyan sila ng kalayaan ng distansya. Pero hindi matamis ang kalayaan kapag puno ito ng kalungkutan. At hindi nagtagal, ang katahimikang akala nila ay gusto nila ay naging sobrang ingay na hindi na nila kayanin. Nagsimula silang mapansin ang maliliit na bagay. Kung paanong walang ibang tumatawa sa kanilang mga biro tulad mo. Kung paanong mababaw at walang lalim ang mga pag-uusap sa iba, kumpara sa lalim na dala mo sa kanilang buhay. Kung paanong hindi na kasing sarap ang paborito nilang pagkain dahil wala ang init ng iyong presensya. Kita mo, Pisces, hindi ka lang basta taong minahal nila. Ikaw ang kanilang ligtas na kanlungan. At kapag naging ligtas na lugar mo ang isang Pisces, ang pagkawala nito ay parang itinatapon ka sa gitna ng bagyo nang walang masisilungan. Iyon mismo ang nararamdaman nila ngayon, hubad sa proteksyon, nilalamig, at naghahanap ng init na minsan nilang kinalimutan pahalagahan. Mas lumalim pa ang pagsisisi nang magsimula silang ikumpara ang bawat bagong koneksyon sa iyo. Sa simula, akala nila ugali lang iyon. Pero kalaunan, napagtanto nilang imposibleng hindi gawin. Itinaas mo ang pamantayan kung paano dapat maramdaman ang pag-ibig. At wala ni isa mang umabot doon. Bawat ngiti na nakita nila ay nagpapaalala ng sayo, ngunit hindi kailanman umabot sa parehong liwanag. Bawat kabutihang tinanggap nila ay maganda, pero hindi kasing tapat ng sayo. At dumating ang matinding pagmulat, parang dambuhalang alon na humampas sa kanila. Hindi lang nila nawala ang isang espesyal na tao. Nawala nila ang taong nakakita sa kanila sa pinakamasamang anyo at piniling manatili pa rin. Nawala nila ang taong naniwala sa kanilang mga pangarap kahit handa na silang sumuko. Nawala nila ang nag-iisang pag-ibig na tunay na walang kondisyon. Ngayon, bawat gabi ay mas mabigat. Nakatitig sila sa kisame, iniisip kung nasaan ka, ano ang ginagawa mo, at kung ibinigay mo na ba ang puso mo sa iba. Kinakatakot nila ang ideya na mag-move on ka, hindi dahil ayaw kanilang maging masaya, kundi dahil ibig sabihin nito ay tuluyan ng magsasara ang pintuan magpakailanman. Paulit-ulit pa nilang binabalikan sa isip ang huli ninyong mga usapan. Ano ang nasabi nila? Ano ang hindi nila nasabi? Maari bang naiwasan ang katapusan na ito kung nilunok lang nila ang pride nila at sinabi kung gaano kanila kailangan? Dito malinaw ang papel ng universo. Pisces, maaaring hindi mo pa ito nakikita ngayon, pero nangyari ang lahat sa tamang oras. Minsan, inaalis ka ng universo sa buhay ng isang tao para makita nila ang iyong halaga sa iyong pagkawala. Hindi para parusahan sila, kundi para turuan sila, at para ipaalala rin sa iyo ang sarili mong halaga. Ayon sa galaw ng mga bituin ngayon, tinutulak ang mga tao na harapin ang mga katotohanang matagal nilang iniiwasan. Para sa kanila, simple lang ang katotohanan, minahal ka nila, mahal ka pa rin nila, at ang pakawalan ka ay pinakamalaking pagkakamali nila. Pero heto ang komplikadong bahagi. Ang pagsisisi ay hindi garantiya ng aksyon. Maaaring miss ka nila araw-araw, maaaring umiiyak sila tuwing gabi, pero hanggat wala silang lakas ng loob na humakbang, mananatiling damdamin lang ang pagsisisi, hindi pagbabago. At ngayon, hindi mapakali ang kanilang enerhiya.
Pinipigilan nila ang sarili na abutin ka, takot sa maaari mong sabihin. Takot na sabihin mong huli na ang lahat. Takot na napagtanto mo na ang pag-ibig mo ay karapat-dapat lamang sa taong hindi kailanman isusugal ang pagkawala nito. Pisces, tinutulugan sila ng pag-realize na ito. Naalala nila ang bawat sandaling maaari ka sana nilang piliin pero hindi nila ginawa. Ang bawat pagkakataon para ipadama sa iyo ang seguridad ngunit pinabayaan nilang lumipas. At habang mas lalo nilang naaalala, mas malinaw sa kanila na wala nang makakapagbura sa nakaraan. Kaya ngayon, natigil sila sa isang tahimik na digmaan sa pagitan ng kagustuhang ipaglaban ka at ng takot sa huling hindi mula sa iyo. At habang sila'y nababalot ng takot, patuloy ang pag-ikot ng oras. Ang tanong, hanggang kailan ka maghihintay o maghihintay ka pa ba? Ang tanong na, huli na ba? Pisces, dito nagsisimulang maging mas mabigat ang katotohanan. Kapag napagtanto ng isang tao ang iyong halaga, maaari itong maging maganda pero maaari rin itong maging huli na. Gumagana ang universo sa mga siklo, at minsan ang siklo ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang kaluluwa ay tuluyan ng nagsasara. Kaya ngayon, ang tanong, kung babalik sila, kung haharap sila sa iyo ngayon, papapasukin mo pa ba sila? Isipin mo ang lahat ng pinagdaanan mo mula nang umalis sila. Ang mga luha na itinago mo sa katahimikan. Ang mga gabing hindi ka makatulog dahil paulit-ulit naglalaro sa isip mo ang mga alaala. Ang paraan kung paano mo tinuruan ang sarili mong mabuhay nang wala ang kanilang boses o ang ginhawa ng kanilang presensya. Lumago ka mula noon. Natutunan mo ang mga bagay tungkol sa sarili mo na marahil hindi mo matutunan kung nanatili sila. Natuklasan mo ang lakas na hindi mo alam na mayroon ka. Nagtayo ka ng mga pader, hindi para hadlangan ang pag-ibig, kundi para protektahan ang puso mo mula sa parehong sakit muli. At ngayon, narito sila kahit sa espiritu lamang, kumakatok muli sa pintuan ng iyong buhay. Ramdam mo ito sa paraan ng paghila ng kanilang enerhiya sa iyo. Baka nga minsan lumitaw ang pangalan nila nang hindi inaasahan, o nagkaroon ka ng biglaang pagnanais na silipin ang kanilang social media, at doon mo nakita ang maliliit na palatandaan na iniisip ka pa rin nila. Pero bago mo buksan ang pintuang iyon, tandaan mo ito. Ang pagsisisi ay hindi kapareho ng pagbabago. Maaaring miss ka nila, pero hindi ibig sabihin handa na silang mahalin ka sa paraang nararapat sa iyo. Kung babalik sila ngayon, dala ba nila ang parehong ugali, parehong takot, parehong pagkakamali? O tunay na hinarap na nila ang kanilang sarili at nagbago? Ito ang mga tanong na hinihingi ng universo na sagutin mo bago ka magpasya. Dahil Pisces, hindi ka na ang parehong taong iniwan nila noon. Mas matalino ka na ngayon. Natutunan mo na ang iyong pag-ibig ay makapangyarihan, sapat para magpagaling, magbigay inspirasyon, at sapat para makasira kung ibibigay sa maling kamay. Isipin mo ang dalawang posibleng kinabukasan. Sa una, pinapasok mo silang muli. Totoo ang kanilang pagbabago. Natutunan nila ang kanilang mga aral, at ngayon ay pinipili ka nila araw-araw. Mas malalim, mas matatag, at mas sigurado ang pagmamahalan nyo kaysa dati. Sa ikalawa, pinapasok mo silang muli ngunit walang nagbago. Bumubuka muli ang lumang sugat. Bumabalik ang mga dating takot. At huli mo nang napagtanto na binigyan mo sila ng isa pang pagkakataon para lang ipakita nila kung bakit ka kailangang lumayo noong una. Alin sa tingin mo ang mas malamang? Tanging ang iyong intuwisyon ang makakasagot. At kung may isang bagay na kilala ang Pisces, ito ay ang napakalakas, halos mala-espiritual na intuwisyon. Sa kaibuturan mo, alam mo na ang sagot. Kaya ang tanong na huli na ba, ay hindi lang tungkol sa kanila, tungkol ito sa iyo. Tungkol ito sa kung handa pa ba ang kaluluwa mong balikan ang nakaraan, o kung lubusan mo na itong nalampasan. At heto pa ang isang bagay na nais ipaalam sa iyo ng universo, minsan ang pinakadakilang anyo ng pag-ibig ay ang pagpapakawala. Hindi dahil tumigil ka ng magmahal, kundi dahil mas pinili mong mahalin ang sarili mong kapayapaan, kaligayahan, at kinabukasan. Kaya habang nilalabanan nila ang kanilang pagsisisi, tandaan, nasa iyo na ngayon ang kapangyarihan. Ikaw ang pipili. Kung tuluyan mo bang isasara ang pinto o bubuksan ito muli, dapat iyon ay desisyon mo, hindi dahil sa bigat ng kanilang pangungulila o sa hatak ng kanilang guilt. Dahil Pisces, ang iyong pag-ibig ay kayamanang hinahanap ng mga tao sa buong buhay nila. Kung minsan na nila itong nawala at gusto nila ulit, kailangan nilang patunayan sa pamamagitan ng gawa, hindi lang ng salita, na hindi pa huli ang lahat. Gabay ng Espiritu Tarot Zodiac. Pisces, ito na ang bahagi kung saan ang universo ay direktang nakikipag-usap sa iyo.
Ang kwento hanggang ngayon ay tungkol sa kanila, ang kanilang pagsisisi, pagkamulat, at pagnanais na bumalik. Pero ngayon, lumilipat ang focus sa iyo sa iyong paggaling, kalinawan, at kinabukasan. Sa mga baraha, lumitaw ang Six of Cups, isang tanda ng nostalgia, alaala, at pagbabalik ng mga tao mula sa nakaraan. Hindi ito isang aksidente. Ang enerhiyang nakapalibot sa iyo ngayon ay muling binubuhay ang mga lumang koneksyon, hindi lang para tuksuhin ka, kundi para subukin ka. Nais ng universo na makita kung natutunan mo na ang mga aral na minsan ay itinuro ng sakit sa iyo. Naroon din ang The High Priestess, isang makapangyarihang paalala ng iyong intuition. Pisces, ipinanganak ka na may kakayahang maramdaman ang katotohanan lampas sa mga salita. Nararamdaman mo ang kasinungalingan bago pa ito masabi, at nakikita mo ang tunay na hangarin bago pa ito tuluyang ilantad. Ito ang pinakamalakas mong sandata ngayon. Kung babalik sila, sasabihin agad ng iyong intuition, sa loob ng ilang sandali, kung nagbago na nga sila o hindi. Pagkatiwalaan mo ito ng walang pag-aalinlangan. Ayon sa astrolohiya, si Neptune, ang iyong ruling planet, ay nakakaapekto ngayon sa iyong emosyonal na kalinawan. Ibig sabihin, habang mas malakas ang iyong empatya, mas malinaw mo ring nakikita ang mga ilusyon. Mag-ingat na huwag ipagkamali ang pananabik bilang pag-ibig o ang pagsisisi bilang kahandaan. Kung nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan, narito ang isang simpleng ritual para sa kalinawan. 1. Sindihan ang isang puting kandila sa isang tahimik na lugar. 2. Hawakan ang isang basong tubig sa iyong mga kamay. 3. Pumikit at sabihin, Universo, ipakita ang katotohanan. Ipakita mo sa akin ang landas na magdadala ng kapayapaan sa akin. 4. Inumin ang tubig ng dahan-dahan, iniisip na pumapasok sa iyong puso at isipan ang kalinawan. Hindi ito mahika gaya ng iniisip ng karamihan, ito ay alignment. Ito ay ang pagtatakda mo ng intensyon na makita ng malinaw, para kapag dumating ang oras ng pagpili, gagawin mo ito mula sa lakas, hindi mula sa kahinaan. Ang mensahe para sa iyo ay ito, kung nakatakda silang maging bahagi ng buhay mo, walang makakapigil sa kanila. Kung hindi, walang makakapagpanatili sa kanila. Hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang pilitin. Ang talagang para sa iyo ay kusang dadaloy papalapit sa iyo, nang walang pagtutol. Kaya, Pisces, panatilihing bukas ang puso, ngunit mataas ang pamantayan. Iniaayon na ng universo ang isang bagay na maganda para sa iyo, maaaring ito ay isang pag-ibig na muling nagbago, o isang panibagong yugto na magbibigay sa iyo ng pag-ibig na tunay mong nararapat. Pisces, tandaan mo ito, hindi ordinaryo ang iyong pag-ibig. Ito ay bihira, malalim at may kapangyarihang magbago. Binabago nito ang mga taong nakakaranas nito kahit hindi nila aminin. At iyan ang dahilan kung bakit ang pagkawala mo ay nag-iwan ng bakas na hindi kailanman nawawala. Maaaring naroon sila ngayon, paulit-ulit na iniisip ang iyong ngiti, nagtatanong kung paano kanila nagawang pakawalan. Maaaring hinahangad nila ang isa pang pag-uusap, isa pang pagkakataon na maramdaman ang kaligtasan sa iyong yakap. Pero kahit bumalik man sila o hindi, ang katotohanan ay napatunayan mo ng kaya mong tumayo kahit wala sila. Ang halaga mo ay hindi nakabatay sa kanilang pagbabalik. Ang kaligayahan mo ay hindi nakadepende sa kanilang paghingi ng tawad. Kumpleto ka na at minamahal ka na ng universo sa mga paraang hindi mo pa nakikita. Kung tunay silang nagbago, ipapakita nila ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na aksyon, hindi lang sa salita. At kung hindi, igagabay sila ng universo palayo sa iyo upang manatiling malinaw ang iyong landas para sa mas mabuting darating. Pisces, ito ang oras mo para bumangon, mahalin ang sarili mo ng buong tapang, at protektahan ang iyong puso tulad ng kayamanang tunay itong itinuturing. Bago ka umalis, gusto kong marinig mula sa iyo. Naniniwala ka bang babalik sila? O tuluyan nang nagsara ang kabanatang iyon? Magkomento sa ibaba at ipahayag ang iyong saloobin. I-type ang pinipili ko ang sarili ko kung handa ka nang yakapin ang pag-ibig at buhay na tunay mong nararapat. At tandaan, kapag pinapahalagahan mo ang sarili mo, wala nang ibang magagawa ang mundo kundi sundan ang iyong halimbawa.